recipe for 6 Ramadan fasting is already cooked. This is paya curry. We use this kind of masala. And this one, it's a long time to boil. Since yesterday, I already boiled this one. So almost 10 hours we boil this one in anggiti or chimney or pugon. Yan o. Kung sa Tagalog ito ay bulalo, kaya ito malambot na o nahiwalay na yung mga buto at saka yung mga taba-taba. Ayan. And then may rice din ako kahapon, din na ako magsaing. Ayan. Ito naman yung pakoras. Ganito yung aking pag-slice. Mas masarap ito. Mas maganda kisa yung yung parang chips ang slice o kaya bilog-bilog. So mamaya ko ito i-fry 5 o'clock. Kasi yung open fasting ay 6:10 PM yata yung para sa iftari. Ayan, ito naman yung kahapon yung dambi o kaya tawag dito yung towel. Yung towel ng ng cow o kaya tuwalya. So meron pang extra. Mamaya din ako magawa ng chapati 5:30 PM kasi yung open fasting nga 6:10 PM yata para sa iftari din kain kami ng dates tapos yung sharbot o kaya yung juice o kaya tubig din dates, and then to be followed na ng dinner. Start na tayong mag-fry ng pakoras. Yan. Kasi pagkatapos ko nito ay maggawa na ako ng chapati. Hindi pa yata mainit ang mantika. देखो यार, रिलेशनशिप्स नहीं रखने चाहिए, फायदा कोई नहीं इन कामों में। भाई जन उम्र हो तो सीधा घर रिश्ता लेके जाओ, शादी करवाओ, मजे करो। अभी उम्र है पढ़ाई की, पढ़ाई पे तवज्जो दो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देता। तवज्जो मेरे उन कामों पे है जिनकी तवज्जो घर वाले छुड़वाना चाहते हैं, और वो काम की तवज्जो पढ़ाई से ज्यादा है मेरी। Ito na yung alo or potatoes pakoras. Saka ito naman yung dates, mga fruits, may oranges, sweet melon, guavas at saka apples. Hindi na kami gumawa ng fruit chat o kaya fruit salad. Mas maganda ito na slice lang. And then sharbot o kaya juice. Itong dates, ito yung pang open fasting, kain ng isa o dalawa, din sabayan ng water o kaya ito yung sharbot o juice. Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Aisha Tariq, Filipino wife in Kashmir, Pakistan. Today is March 7 and today is Friday. Jummah Mubarak to all Muslims around the world, and time check Pakistan time is 10:30 PM. Alhamdulillah, na ngayon, natapos ang 6 days Ramadan fasting. Ang bilis ng araw, kailan lang yung first day ng Ramadan fasting, ngayon na 6. Tapos bukas 7 na. Tuloy-tuloy na yan. At saka katatapos lang namin kanina pa, tapos na kaming kumain ng iftari at saka dinner. Nakapagligpit na din ako ng mga pinagkainan. So may time na akong mag yaw-yaw. Gusto ko lang i-share kaninang umaga pala, bago ako gumising ng para sa siher o kaya suhur, nakaramdam na ako ng ng sakit sa aking tiyan. Yung yung gastric o kaya ulcer.
Tapos ano, kasi anong tawag diyan, 3:30 may alarm talaga yung aking pag-ano gising kasi minsan di ako magigising. So, ano, nakaramdam ako ng sakit sa aking ano sikmura, 3 o'clock. Kaya hindi na ako nakatulog hanggang ano, nag-alarm na lang ng 3:30. Yun, gumising ako. Bumangon na ako at nag-start na akong gumawa ng aming ano, foods for Siri. Tapos yun, ano, hanggang sa nakaluto na ako ng Siri at kumain na kami ng ano, ng sabay-sabay. Sabay-sabay kaming kumain ng Siri o kaya suhor. Medyo sumasakit-sakit na yung aking ano, tiyan. Pero kinayanan ko pa rin kumain ako ng konti kasi wala akong ganang kumain. Dapat lang talaga kumain kasi ano fasting. Yung fasting ano almost 13 hours. Nag-close kanina yung fasting around 5 AM. So kanina nag-open fasting yung around 6:10 PM nag-open fasting na for iftari. So yun nag-ano kami sabay-sabay. Pag Ramadan kasi ano sabay-sabay talaga kaming kumain. At sa lahat ng mga ano nagfa-fasting, lahat ng mga Muslims around the world, may ano standard time silang sinusunod para sa sihir, suhor at saka sa iftari dinner. At yun nga ang ano almost 5 hours din akong ano nagtiis kaninang umaga. Hindi na nga ako nakapagnamas ng fajr, nakapagdasal, nakapag-prayer ng fajr kasi yun nga sobrang sakit, namimilipit ako sa sakit, pinagpapawisan ako, hindi ko alam kung paano ako humilata ako na ang tawag diyan na patagilid, right and left. Pero yun pa rin ang sakit. Tapos ang tawag diyan pinagpapawisan ako na ano ng malagkit. Ay naku, ang hirap talaga yung ano atakihin ka. Pero yung ano last na atake ko last year ng May, yun talaga hindi ko talaga nakayanan kasi sobrang sakit. Ako na yung ano nagpresenta kay Lakay na ano dalahin ako doon sa hospital. So kasama ko si Fahad noon na dinala niya doon sa hospital. Pero ngayon ito alhamdulillah at least ano nakayanan ko yung fasting. Akala ko nga hindi hindi ko makumpleto yung fasting ko ngayon. Pero alhamdulillah okay naman yung aking ano fasting. Ang hindi naman ako nagsuka pero kung nagsuka ako niyan ano tawag diyan hindi na yon counted yung ano fasting mo. At saka, yun nga 5 hours lang yung aking pagtiis ng aking ano ngayon, itong gastric na ulcer ko. Naalala ko tuloy yung aking tatay, ito yung kanyang sakit, yung ulcer. Pag sinumpong yon, grabe, namimilipit siya sa sakit at saka dumadaing. Kaya naalala ko yung tatay ko, ito yung kanyang sakit na ulcer. At saka ito pa yung dahilan, itong ano na ito, itong gastric na ito ay yun bang mga pagkain, mga mild, mga spicy, tapos yung mga matatamis, lalo na ngayon, everyday yung pagluto ng pakura. Alam nyo naman dito sa Pakistan, yung mga pagkain nila dito, mga recipes nila dito ay mga mamantika at saka spicy. Pero pag ako ay nagluluto, hindi naman masyado maanghang. Yun nga lang mamantika kasi araw-araw talaga dito gisa-gisa. Kaya minsan nag-aaway kami ni Lakay. Sabi ko tawag diyan i-avoid yung mga mamantika at saka spicy pero ito talaga yung pagkain nila kaya minsan nagluluto ako ng aking sarili kong pagkain. Gusto ko yung mga laga-laga lang, yung dinengdeng kung sa Ilocano.
At saka ano din, kahapon pala nagsibak ako ng kahoy kasi yung kahoy medyo mataba-taba kaya ako na lang yung nagsibak. Tapos ano, kagabi nagbuhat ako ng isang sako na arena. Pero hindi naman ako yung nagbuhat na isa, kasama ko si Fatma. Sabi ko kay Fatma tulungan niya akong magbuhat ng isang sako na arena na 20 kilogram. Nilagay ko doon sa kabilang kwarto. So yun lang, tapos last week pala bago start yung Ramadan, tawag diyan, naglaba ako ng maraming damit para hindi ako mahirapan pag Ramadan na pag fasting. So naglaba ako yung mga damit almost mga makakapal yung mga walls ba kasi malamig dito, sobrang lamig kahit spring season na nga nag-snow, kailan lang yung nag-snow 2 to 3 days ago, unexpected nga yung snow spring season na nag-snow pa rin. Pero kahit ang walang snow dito, kahit ulan, malamig talaga. Pag may ulan, malamig. Bukas may upcoming na naman na ulan hanggang 1 week na uli daw. Ewan ko, baka sabayan uli ng snow, kaya hailstorm. Pero sana naman ulan-ulan lang. So, yun lang ang aking ma-share sa vlog kong ito, 6 days Ramadan fasting. Alhamdulillah, nakaraos ako ng itong 6 days na Ramadan ko na sinumpong ako ng aking ah, gastric o kaya ulcer. Ayan, ito nga may gatong pa Ayan, kasi malamig talaga. Ayan, nagpapainit ako ng paa. Ito naman yung milk na dapat pakuluan talaga. Tapos kinaumagahan nito, tatanggalin ko yung cream, iniipon ko. Kahapon naggawa ako ng homemade butter. So ito iipunin ko uli itong mga cream niya. Half kilogram lang ito. Pag nakaipon na ako ng 2 bowl, yun i-blend ko na gawing butter. Tapos ito naman 2 week dito sa karwa, tawag nila dito karwa o kaya lota. Pang ko ito bukas, pang wuzu o kaya ablution kasi sobrang lamig yung tubig doon sa faucet. Ayan, pagkatapos nito ay mahiga na ako kasi bukas gigising pa ako ng 3:30 para gagawa ng suhor o kaya siri. So time na dito ay mag 11:45 PM na. So ayan, nakaligpit na ako kanina pa. Ayan. Pagkatapos ng ng iftari dinner, grabe ito. Ang daming kalat. Kaya dapat talaga linisin, hugasan yung mga pinagkainan para maganda-ganda tingnan. So ito lang yung aking ma-share.